Panibagong araw na naman ng isang nanay na may 3 anak, kaya tara samahan niyo ulit ako for today's mini vlog. Kahit antok na antok pa at medyo nahihilo pa, kailangan talagang bumangon na para makapagluto ng almusal ang mga bata. Maaga kami natutulog sa gabi, kaya lang pagdating ng madaling araw, nagliligalig naman ang bunso ko at hindi siguro makatulog dahil sa sipon niya. Kaya ayun, napupuyat din talaga ako. Tapos eto nga, nung isang araw pa talaga nagre-request ng sopas yung pangalawa kong anak at ngayon ko lang talaga naluto. Nung nakaraang araw pa nga ako nakabili ng supasen, kaya lang hindi ako nakabili ng manok. Tapos eto, nakabili na ako, kaya ito niluto ko na. Kaya maaga nga ako nagluto para makapag-almusal din ang panganay ko ng sopas bago naman pumasok sa school. At dahil puyat nga din ang bunso ko, natutulog pa nga din siya ng mga oras na yan. Pero kung hindi yun puyat, nako, gising na siya ng mga oras na yan at hinahanap na ako. Dahil kapag ganitong maaga ako bumabango, nararamdaman niya talaga na wala ako sa tabi niya, kaya nagigising din talaga. Kagabi ko pa nga sana ihahanda tong mga panlahok sa sopas, kagaya na lang nitong mga gulay, gagayatin ko na sana kagabi. Kaya lang nagliligalig nga ang bunso ko, kaya hindi ko na naasikaso. Tapos ayan, nakapaggisa na nga ako ng mga sibuyas at bawang, kaya sinunod ko na ang manok, tapos sinunod ko na nga din ang hotdog, at sinunod ko na nga din itong carrots. Nilagyan ko na nga din ng mga pampalasa, kagaya ng asin, konting asukal, patis, at saka paminta. Kalahating kilo nga ang binili kong elbow macaroni at 1/4 lang sana ang lulutuin ko, pero niluto ko na din lahat para isa na lang. Dinamihan ko na nga ng tubig dahil kapag lumamig na to, naku, mawawala na ang sabaw niya. Tapos eto nga, meron na naman akong bagong gamit dito sa bahay at ang ganda nga nito paglagyan ng pagkain. Pwede nga din tong lunchbox, stainless na nga pala itong kanyang pinaka-bucket at medyo malaki na din. Maya-maya nga pala etong at kumulo na itong sopas, paluto na din naman, kaya inilagay ko na ang gatas. Pagkatapos inilagay ko na nga din itong repolyo. Inantay ko lang maluto ang repolyo, pagkatapos pinaghayin ko na ang dalawa kong anak. Nagising na nga din ang pangalawa ko dahil excited nga sa pictorial nila. Pictorial na kasi nila ngayon, tapos yung panganay ko naman kinabukasan pa. Pero panghapon pa naman ang kanilang pictorial, excited lang talaga. Tapos akala pa ng panganay ko ngayon din ang pictorial nila. Ang pagkakaalam ko kasi hindi sila sabay, kaya nagtataka din ako. Tapos ayun, pagpunta ko sa school, kinabukasan pa nga sila. Medyo malilate na nga ng mga oras na yan ang panganay ko, kaya tinulungan ko na at ako na nagsuklay ng buhok niya. Paglabas ko naman, etong dalawa busy-busy sa pagkain. Hinatid ko pa nga yung panganay ko dun sa babat, pinaghanap ko ng masasakyang tricycle. Tapos yung dalawang anak, iniwan ko lang dyan ako kumakain. Sabi ko nga sa pangalawa ko, bantayan ng kapatid niya at baka mahulog. Pagkatapos nga kumain ng dalawa ko, ako naman ang sunod na kumain. Tapos eto nga, hinugasan ko na itong mga hugasin dito sa lababo. Nagtataka pa nga ako dahil kagabi bago ako matulog, nagugas muna ako ng mga pinggan. Tapos kanina, ang dami ko pa ding hinugasan. Tapos ayun, naisip ko yung palang mga ginagamit ko kapag nagluluto ako, kaya pala madami akong hugasin. Syempre, hindi pa din tapos ang mga gawain. Magluluto pa din ako ng pang-ulam namin para sa tanghalian. Kaya ito, nagpaksiw nga lang ako ng isda. Kahapon pa talaga ang isdang to at ayaw ko talaga na nag-i-stack ng isda sa ref. Kaya niluto ko na nga lahat at hanggang hapunan na nga namin to na pang-ulam. At kapag may natira naman, pwede pa naman yan hanggang bukas at pwede pa yung iprito. Tapos eto nga, bumili nga pala ako ng chicken feet, nilinisan ko na, tinanggalan ko na din ng kuko para kinabukasan, lulutuin ko na lang. Pagkatapos ko maglinis dito sa kusina, pinaliguan ko na ang mga anak ko, tapos naligo na nga din ako at eto't binihisan ko na tong pangalawa ko para makapunta na kami sa school. At dahil pictorial nga nila ngayon, kailangang ayusan, pero simple lang talaga yung ayos ko sa kanya, basta may makeup lang na kaunti. Dalawa nga ang gagraduate ko ngayon, etong pangalawa ko at saka ang panganay ko, kaya sa susunod may high school at grade 1 na ako.